Hindi ikaw ang gumagawa ng mga desisyon. Nakakagulat, di ba? Pero malinaw na ngayon sa makabagong neuroscience, karamihan sa mga kilos, desisyon at emosyon mo ay naipasya na ng utak mo bago ka pa man magkaroon ng kamalayan. Parang dumadating ka na lang pagkatapos ng lahat. Binubuo mo ang isang kwento at kinukumbinsi ang sarili mo na ako ang may kontrol sa buhay ko. Ang totoo, isinasabuhay mo lang ang isang script na matagal nang isinulat ng utak mo, hinubog ng mga alaala, mga pinigilang damdamin, lumang gawi, at kahit mga minanang trauma na hindi mo alam na dala mo pala. Sa video na ito, wawasakin natin ang ilusyon na yan gamit ang kombinasyon ng neuroscience at sinaunang karunungan ng Stoicism. Ipapaliwanag ng agham kung bakit ganoon ang reaksyon ng utak mo. Magbibigay naman ang Stoicism ng mga kasangkapan para palakasin ang iyong loob, disiplina sa sarili, at tibay ng isipan sa gitna ng kahit anong unos sa kalooban. Makakatanggap ka ng matalim at praktikal na payo mula sa sinaunang filosofiya, hindi para lang gumaan ang pakiramdam mo, kundi para tumibay ka bilang tao. Kung handa ka ng tumigil sa pamumuhay ng parang robot at simulan ang tunay na pamumuhay bilang taong may hawak ng sariling direksyon, manatili ka hanggang dulo ang malay at di malay na isipan. Sino sa tingin mo ang may kontrol kapag bigla kang napapasigaw sa gitna ng traffic o tuloy-tuloy kang nag-scroll sa phone mo ng ilang oras kahit paulit-ulit mong ipinangakong matutulog ka na ng maaga? Parang ikaw, di ba? Pero hindi iyon ganap na totoo. Ang utak ay hindi iisang hari na nakaupo sa trono ng lakas ng loob. Para itong mataong lungsod na puno ng mga magkakaibang sistemang sabay-sabay na gumagana. Isang masalimuot na makinang pinapaikot ng sariling mga lohika, karamihan sa mga ito, hindi mo alam na nangyayari. At sa gitna ng maze na ito, may isang mahalagang tanong. Aling bahagi nga ba ng utak ang tunay na may kontrol? Para masagot yan, isipin mo ang isang bagay na tila kakaiba pero totoong totoo. Pagtulog sa gabi. May mga taong mahimbing ang tulog pero nakakabangon, nakakalakad, at minsan pa nga'y nakakalabas ng bahay nang walang kaalam-alam sa ginagawa nila. Ang nakakabigla, gumagalaw pa rin ang katawan nila ng maayos. Inaangat ang paa, lumiliko, umiiwas sa sagabal. Lahat iyon ay wala sa ilalim ng malay na kontrol. Ito ay dahil patuloy na gumagana ang mga bahagi ng utak gaya ng motor cortex at visual cortex. Kahit na ang prefrontal cortex, ang bahagi ng utak na responsable sa pagdedesisyon at lohikal na pag-iisip, ay offline. Parang kotse na umaandar kahit wala ng driver sa upuan. Mukhang extreme, pero nangyayari ito sa ating lahat. Araw-araw, may balak kang magsalita ng maayos, pero ang lumalabas ay masakit at matalim. Balak mong mag-diet, pero ayun, nakatatlong piraso ka na ng tinapay. Nangakong mananatiling kalmado sa isang pagtatalo. Pero ilang minuto lang, sumisigaw ka na ng mga salitang ni hindi mo sinasadya. Ito ang mga sandaling gising ka nga, pero para kang natutulog, hindi ka talaga pumipili, kundi pinapatakbo ka ng mga lumang programa, emosyon, gawi at reflex na matagal nang naka-encode sa ilalim ng iyong malay. Itinuturo ng pilosopiyang Stoic na ang layunin ay hindi ang durugin ang mga automatikong reaksyon na ito, kundi ang matutunang kilalanin kung kailan sila ang may hawak. Ang kamalayan ay hindi basta-basta lang nagsisindi at nananatiling bukas. Parang ilaw ito, minsan maliwanag, minsan mahina, minsan nawawala. At kapag pagod, stress o mainipin tayo, mas madaling mamatay ang ilaw na iyon. Doon na pumapasok ang unconscious mind, ang estrangherong nasa loob mo, at siya na ang nagmamaneho. Pero hindi ito isang nakakatakot na mensahe. Dito nagsisimula ang tunay na lakas ng Stoicism.
Sa halip na hayaang palutang-lutang tayong parang mga natutulog, nagsasanay ang mga Stoic sa pagiging mulat sa pamamagitan ng pagmamasid sa sarili. Nakatayo ka sa mahabang pila sa bangko at nararamdaman mong tumataas ang inis mo. Kaya huminto ka sandali, pansinin ang hininga mo, ang pagkakakuyom ng mga kamao, ang bilis ng tibok ng puso mo. Hindi para husgahan ang sarili, kundi para pangalanan ang nangyayari. Dahil kapag pinangalanan mo ito, doon ka nagsisimulang bawiin ang kontrol. Pinakasimpleng kasanayan, maglagay ng maiikling paghinto sa araw mo. Habang nagtatrabaho, huminto sandali at itanong, ginagawa ko ba ito dahil pinili ko o dahil nakasanayan ko lang? Sa gitna ng pagtatalo, huminga muna ng isa o dalawa para makahabol ang isip mo at makabalik sa kasalukuyan. Doon mo iniimbitahan ang prefrontal cortex, ang makatuwiran mong sarili, na bumalik sa upuan ng driver kahit sandali lang. At sa mga saglit na iyon, nagigising ang tunay na lakas ng loob. Hindi natin kayang kontrolin ang lahat, pero kaya nating bawiin ang kontrol piraso-piraso sa pamamagitan ng pag-aaral kung paano obserbahan ang sarili parang nag-aayos ng isang makina, hindi sa pamamagitan ng pagpukpok dito, kundi sa pag-unawa sa bawat bahagi. At habang mas marami tayong nalalaman, mas nauunawaan natin, ang kamalayan ay hindi makapangyarihan sa lahat. Ito ay limitado, marupok, at madaling lamunin ng emosyon, presyon, at ingay ng makabagong buhay. Pero yan mismo ang dahilan kung bakit mahalaga ang susunod na aral, ang mga hangganan ng kamalayan. Para malaman natin kung kailan tayo tunay na gising at kung kailan nagkukunwari lang. Ang hangganan ng kamalayan. Pagdating sa ospital, isinailalim ang kaibigan kong si Daniel sa general anesthesia para sa kanyang shoulder surgery. Bago pa tumalab ang gamot, nakikipagkwentuhan at biruan pa siya ng maayos sa doktor. Ilang oras ang lumipas, iminulat niya ang kanyang mga mata. Para sa kanya parang isang kisap mata lang ang naganap. Walang panaginip, walang pakiramdam ng paglipas ng oras, walang bakas na lumipas na ang ilang oras. Sa kanyang pananaw parang lumaktaw ang realidad. Nawawala na ang kamalayan, parang may bumunot ng saksak ng kuryente. Madalas nating isipin na ang kamalayan ang sentro ng lahat. Parang liwanag na tumutok sa ating mga desisyon, gumagabay sa ating mga kilos. Pero mas masalimuot ang katotohanan. Kapag tayo'y natutulog, aktibo pa rin ang utak. Nanaginip ito, nagpoproseso ng impormasyon, at inaayos ang alaala. Nag-uusap pa rin ang iba't ibang bahagi nito, parang lungsod na may mga ilaw sa hating gabi. Ngunit sa ilalim ng malalim na anesthesia, hindi lang natutulog ang utak, napuputol ito. Hindi ka lang pinapakalma ng anesthetics para makatulog ng mas malalim. Pinuputol nito ang koneksyon sa pagitan ng mga bahagi ng utak, lalo na ang thalamus, ang relay station ng mga pandama, gaya ng paningin, tunog at sakit. Kapag pinatay ang thalamus, nananahimik ang buong utak. Ang bawat bahagi nito ay nagiging isang nakakandado at madilim na silid. At sa isang iglap, nawawala ka. Pinipilit tayong mag-isip muli. Ang kamalayan ay hindi isang lugar. Wala ito sa isang bahagi lamang ng utak. Isa itong proseso, isang tuloy-tuloy at dinamiko na pag-uusap sa pagitan ng iba't ibang bahagi. Kapag pinutol mo ang pag-uusap, nawawala rin ang kamalayan. Ngayon, ilang beses ba sa buhay natin tayo'y mukhang gising, pero ang koneksyong iyon ay putol na? Kapag gumagalaw tayo sa autopilot, inuulit ang mga gawain na parang makina. Kapag bigla tayong nilamon ng emosyon at di natin alam kung saan ito nanggaling. Kapag nag-scroll tayo ng ilang oras, tuluyang nalulubog sa feed. Tapos biglang mapapaisip, saan napunta ang oras? Itinuro ng mga Stoic na ang mga nangyayari sa labas natin, ang sinasabi ng iba,
Ang mga pangyayari, maging ang nararamdaman ng ating katawan, ay wala sa ating kontrol. Ang tanging tunay na atin ay ang ating isipan. Pero kung ang mismong kamalayan, ang entablado kung saan gumaganap ang isipan, ay maaaring malinlang, ma-unplug o mapatahimik, tinatawag tayong humigit pa sa kontrol, ang mulat na pagtanggap. Pagtanggap na kahit ang mga pangunahing reaksyon ng ating utak ay minsan mas mabilis pa kaysa sa abot ng ating kalooban. Ang pagkilala sa hangganang ito ay hindi nagpapahina sa atin. Bagkus, pinapatalino tayo. Pinapaalalahanan tayong maging mapagpakumbaba. Hindi man natin kayang kontrolin ang lahat ng nasa ating isipan, maaari nating ihanda ang kalagayan para sa pagbabalik ng kamalayan. Sa pamamagitan ng sapat na tulog, tamang pagkain, regular na pagkilos, at tapat na pakikipag-usap sa kapwa at sa sarili, nililinaw natin ang daan para muling mag-ugnayan ang thalamus at ang mga kasama nito. Ang magulong katawan ay humahantong sa magulong isipan. At ang putol-putol na isipan ay hindi makagagawa ng matinong pasya. Kapag tunay mong naunawaan ito, titigil ka sa pagkatakot sa mga sandaling tila nawawalan ka ng kontrol. Titigil ka sa paghusga sa sarili dahil sa labis na emosyon o kakulangan sa disiplina. Sa halip, hihinga ka ng malalim, ngingiti, at magtitiwalang muling babalik ang koneksyon. At sa katahimikang iyon, maririnig mo ang mas banayad na tinig, ang ako ba na palagi nating binabanggit. Ito ba talaga ang may hawak ng manibela? O baka naman tagapagsalaysay lang ito? Dumarating ng huli, pinapanood ang istoryang unti-unting umuusad. At ang tanong na iyan ang magdadala sa atin sa susunod. Ang suriin ang ating sarili, hindi upang itanggi ito, kundi upang maunawaan kung sino o ano ba talaga ang tunay na nagpapatakbo ng barko. Pagbuwag sa sarili minsan, ni hindi natin lubos na nauunawaan ang ating sarili. Gigising ka sa isang karaniwang araw na may mabubuting intensyon. Kumain ng masustansya, magtrabaho ng mahusay, at manatiling kalmado sa pakikitungo sa iba. Ngunit makalipas lamang ang ilang oras, nagagalit ka na sa trapiko. Inuubos ang isang bag ng chichirya imbes na magtanghalian at tinatapos ang araw sa 4 na oras ng walang saysay na panunood ng mga video. Anong nangyari? Bakit parang may 2 taong naninirahan sa loob mo? Ayon sa neuroscience, hindi lang ito isang pakiramdam, may katotohanan ito. Noong dekada 1960 ginamot ng mga doktor ang matinding epilepsy sa pamamagitan ng pagputol sa corpus callosum, ang tulay na nag-uugnay sa 2 hemisphere ng utak. Natigil ang mga seizure, pero nawala rin ang pakiramdam ng isang buo at iisang sarili. Sa kilalang eksperimento ni Miller, pinadrawing ang mga pasyente ng 2 magkaibang hugis nang sabay gamit ang tig-isang kamay. Kadalasang nahihirapan ang mga tao, nakikialam ang isang kamay sa ginagawa ng kabila. Pero sa mga pasyenteng may split brain, gumalaw ang bawat kamay ng magkahiwalay na para bang 2 isipan ang nakatira sa iisang katawan. Sa isa pang eksperimento, pinakita ni neuroscientist Michael Gazzaniga ang mga larawan sa isang mata lamang. Kapag ang imahe ay nakita sa kanang bahagi ng paningin, nagagawa itong ilarawan ng kaliwang hemisphere ng utak na responsable sa wika. Ngunit kapag sa kaliwa ito lumitaw, nakikita ito ng kanang hemisphere, pero hindi ito makapagsalita. Sa halip, ang kaliwang kamay na kinokontrol ng tahimik na kanang bahagi ng utak, ang tahimik na gumuguhit ng nakita nito. Habang ang bibig ay naguguluhan, walang alam kung ano ang sasabihin. Iisang tao, 2 agos ng kamalayan, 2 sistemang sabay na tumatakbo ng hindi batid ang ginagawa ng isa't isa. Ang pakiramdam ng pagiging isang sarili
ay, sa katotohanan, isang masilang pagsasanib, isang ilusyon na nililikha ng utak kapag maayos ang komunikasyon ng mga bahagi nito. Kapag naputol ang tulay na iyon, nababasag ang ilusyon. Maaring mukhang matindi ito, pero pagmasdan mong mabuti ang pang-araw-araw na buhay. Naitanong mo na ba kung bakit paulit-ulit mong ginagawa ang parehong pagkakamali kahit alam mong mali ito? Bakit ginagawa mo pa rin ang mga bagay na alam mong hindi tama? Alam mong masama ang paninigarilyo, pero naninigarilyo ka pa rin. Alam mong kailangan mong matulog ng maaga, pero nagpupuyat ka. May isang bahagi sa iyo na malinaw na nakakakita ng problema. May isa pa, tahimik, padalos-dalos, na basta na lang kumikilos. Ang isipan ng tao ay isang masalimuot na ekosistema. Hindi ito nagsasalita gamit ang iisang tinig. Libo-libong taon na ang nakalipas, kinilala na ng pilosopiyang Stoic ang ganitong hati sa ating loob. Itinuro ng mga Stoic na ang mabuting pamumuhay ay hindi tungkol sa pagpapatahimik ng ibang bahagi ng sarili, kundi sa pag-aayos sa kanila. Hindi nila ginamit ang rason bilang latigo upang parusahan ang damdamin, kundi bilang pinunong dapat umunawa sa bawat bahagi ng isipan upang makapangasiwa ng may karunungan. Tinawag nila ito na inner citadel, hindi bilang isang bilangguan, kundi bilang isang maayos at sensitibong sistemang panloob. Kapag nararamdaman mo ang galit, pero hindi mo ito hinahayaang magdikta ng iyong kilos, hindi mo ito pinipigil, ikaw ang nagmamaneho. Kapag naramdaman mo ang tukso pero hindi mo agad sinusunod, pinananatili mong buo ang bawat bahagi ng iyong sarili. Paano ito isinasagawa sa totoong buhay? Magsimula sa pag-obserba sa mga sandaling kumikilos ka nang hindi mo alam kung bakit. Huwag mo agad ayusin, pansinin mo muna. Ito ang emosyon na humahawak sa manibela. Ito ang lumang ugali. Kapag natutunan mong pangalanan ang mga bahaging ito sa loob mo, magkakaroon ka ng kakayahang isaayos at pamunuan sila. Walang komander na makakakomando sa hukbo kung hindi niya kilala ang kanyang mga sundalo. Obserbahan, kilalanin, hayaan mong ang rason ang maging huling tagapagpasya. Hindi ito pagbabagong mangyayari sa loob ng isang araw. Ngunit sa bawat pagkakataong napipigilan mo ang iyong kamay na kumilos ayon sa bugso ng damdamin, sa bawat segundo ng pag-antala ng isang reaksyon, sa bawat sandaling nahuhuli mong ikaw ay kinokontrol, naglalatag ka ng isang ladrilyo sa loob ng iyong inner citadel. At kapag matatag na ang muog na iyon, titigil ang laban sa loob. Magsisimula silang magkaisa sa ilalim ng isang malinaw na pamumuno. Ngunit paano kung sobrang lakas ng emosyon? Paano kung hindi ito mahinahong kumakatok, kundi biglang binubuwag ang pinto? Paano kung agad nitong sinasakop ang buong sarili? Ano na ang mangyayari sa rason? Tuluyan na ba itong natatalo? O may laban pa? Iyan ang susunod na bahagi ng kwento. Kapag emosyon ang nagpapasya isang tahimik na hapon ng Sabado, pumasok ka sa paborito mong kapihan. Umorder ka ng karaniwang inumin, umupo sa paborito mong pwesto. Pero ngayong araw mali ang kape na dinala ng server. Ang unang reaksyon mo, kunot no, baka reklamo. Pero huminto ka, huminga ka. Baka pagod lang siya. Baka ang inis mo ay hindi talaga tungkol sa kape, kundi sa bigat ng iniisip mo sa bahay. Ang maliit na sandaling iyon, ang hiningang iyon, ay isang sangandaan sa pagitan ng biglaang kilos at pagpipigil, sa pagitan ng utak at ng taong nagpapakilos nito. Minsang lumikha ang mga siyentipiko ng isang simpleng eksperimento na tinawag na trust game. Ang isang tao ay nagbibigay ng pera sa isang estranghero, umaasang magiging patas ang hatian. Pero kapag inangkin ng estranghero ang lahat ng pera, sumisiklab ang pakiramdam ng pagtataksil. Sa mga sandaling iyon, umiilaw ang insula ng utak
na parang isang thermometer ng konsensya, sinasabing hindi ito tama. Kasabay nito, gumagana ang prefrontal cortex, ang bahagi ng utak na namamahala sa pag-uugali, na nagsisimulang magtimbang. Patatawarin ba o gagantihan? Magsasalita ba o mananahimik? Ang nakaka-interes, kung mula lang tayo kikilos sa insula, malamang ay bigla tayong magalit. Pero kapag maayos ang takbo ng prefrontal cortex, pipiliin natin ang mga tugon na ipagmamalaki natin sa hinaharap. Hindi lang ang masarap sa ngayon. Ang problema, hindi laging aktibo ang prefrontal cortex, ang panloob na thermostat ng isip. Kapag pagod tayo, stress, pinuna, o pinapasa ng bigat ng inaasahan ng lipunan, humihina ito. Bumubuhos ang emosyon. Ang isang simpleng pagtanggi ay nagiging, hindi ako sapat. Ang isang tingin ng boss ay nagiging, matatanggal ba ako sa trabaho? Sa puntong iyon, hindi na datos ang emosyon, sila na ang direktor. Kaya sino nga ba talaga ang namumuno? Itinuro ng mga Stoic. Hindi mo kontrolado kung kailan dumarating ang emosyon, pero kaya mong piliin kung paano tutugon. Hindi lang iyan pang quote sa pader. Isang kasanayan iyan. Isang bagay na maaari mong sanayin. Ang isang ina, pagod na sa walang tigil na iyak ng sanggol sa gabi, maaring mawalan ng pasensya kung hindi siya handa sa isip. Pero kung sa isip pa lang ay inihanda na niya ang sarili sa mga gabing walang tulog, ang tinatawag ng mga Stoic na premeditatio malorum, sasalubungin niya ang pag-iyak na may ibang uri ng katahimikan. Darating pa rin ang emosyon, pero hindi na siya basta matangay. Madalas nating isipin na ang moralidad, kabutihan, at malasakit ay likas. Pero ayon sa agham, ang mga bahagi ng utak na responsable sa empatiya at katarungan ay parang kalamnan, kayang palakasin sa pamamagitan ng pagsasanay. Isa sa pinakamabisang paraan, ang pagja-journal, ang pagsulat ng iniisip, nararamdaman, at ginagawa mo araw-araw. Kapag isinulat mong, naiinis ako ngayon dahil pinuna ako, pero totoo bang hindi ako magaling o nagre-react lang ako sa hindi makatotohanang pamantayan? Aktibo mong binabago ang paraan ng pagtugon ng utak mo. Wala nang mga aksyon na bigla ang pagsabog. Magsisimula kang makakita, magnilay, at pumili ng may linaw. Hindi kaaway ang emosyon. Boses lang ito ng isang bahagi mo. Pero hindi mo kailangang sundin ang lahat ng sinasabi nito. Maari kang makinig, magnilay, at kumilos ayon sa bersyon ng sarili mong nais mong maging. Hindi mo kailangang sumigaw sa trapiko para marinig. Kailangan mo ng matatag na panloob na kompas na nagpapaalala. Ikaw ang may hawak ng manibela, hindi ang sasakyan ang nagmamaneho sa'yo. Kung minsan mo nang ginawa ang isang bagay na pinagsisihan mo at sinabing, hindi ko mapigilan, tandaan mo ito. Hindi iyon kahinaan. Isa iyong hudyat. Kailangang dagdagan mo pa ang intensyon sa paraan ng pamumuhay mo. Maaari kang magsimula ngayong gabi sa isang pahinalang. Isulat ang isang sandali kung kailan ang emosyon ang humawak sa manibela. Tapos, isipin, kung kalmado ka noon, ano kaya ang ibang naging desisyon mo? Ngayon, nasa puso ka na ng paglalakbay na ito. Kung nakarating ka na sa puntong ito, hindi ka na lang basta nakikinig. Isa ka nang nagsasanay ng mas mataas na uri ng kamalayan. Isa sa mga paniniwala ng mga Stoic ay ang tungkulin ng isang tunay na malayang tao. Ibahagi sa mga komento, may pagkakataon ba na itinulak ka ng emosyon sa hangganan mo? Ano ang natutunan mo mula roon? May lalim pa sa susunod. Huwag ka munang aalis. Sa susunod na bahagi, malalaman mo kung paano hawakan ng manibela kahit nasa gitna ng bagyo ang iyong isipan. Namamanang trauma sa iba't ibang henerasyon. May mga bagay tayong dala-dala sa ating sarili na hindi naman natin maalalang natutunan. Tulad ng tahimik na kaba kapag paubos na ang laman ng refrigerator, kahit wala naman talagang kulang sa buhay natin.
o ang biglang gulat sa tunog ng nababasag na pinggan, kahit hindi naman marahas ang ating pagkabata. Si Steve isang lalaking nakatira sa Amsterdam. Minsang nagbahagi na palagi siyang nakakaramdam ng pangangailangang mag-imbak ng paggasin. Madalas siyang bumibili ng 3 beses kaysa sa kailangan niya. Wala raw nagturo nito sa kanya sa pamilya nila, pero marahil ang lola niya ang pinagmulan. Ipinanganak ito noong pinakamatinding taglamig sa kasaysayan ng Netherlands, ang Hunger Winter ng 1944. Hindi lang mata ang namana ni Steve sa lola niya, kundi pati ang alaala na hindi kanya, isang malalim na takot sa kakulangan. May tawag ang agham dito, epigenetics. Kapag matindi ang karanasang pinagdadaanan ng isang tao, hindi nito binabago ang mismong DNA, pero nagiiwan ito ng bakas kung paano gumagana ang mga gene. Ang mga bakas na ito, tulad ng DNA methylation sa sperm at egg cells, ay maaring ipasa sa susunod na henerasyon, parang isang bulong mula sa nakaraan. Isang kilalang pag-aaral ang nagpapatunay nito. Ang mga daga na binibigyan ng electric shock tuwing inaamoy ang amoy ng almond ay natutong matakot sa amoy na iyon. Ang nakakagulat, pati ang anak nila na hindi man lang na-shock ay ipinanganak na may parehong takot. Mas nakakagulat pa, mas marami silang receptors sa ilong para sa amoy ng almond. Ibig sabihin, ang isang traumang malalim ay maaaring baguhin ang mismong pagkakabuo ng katawan ng susunod na salinlahi. Kaya ang tanong, sino ba talaga ang may kontrol? Kung ang takot ay namamana, kung ang mga ugali, reflex at maging panaginip ay maaaring maiprograma bago pa tayo ipanganak, gaano kalaki ba talaga ang ating kalayaan? Hindi basta-basta tinatanggihan ng Stoicism ang bigat ng nakaraan. Hindi rin nito itinatanggi ang mga bakas ng ating katawan. Ang itinuturo nito ay ang pagharap sa mga ito at ang pagtatanong, ito ba talaga ang ako o residual lang? Kapag tayo'y galit, balisa o padalos-dalos, imbes na isisi ito sa ugali o sa genes, ang Stoic ay nagtatanong, may ibang paraan ba na maaari kong piliin para tumugon? Ang prohairesis o ang kapangyarihan ng may kamalayang pagpili ang siyang nagbibigay ng puwang sa pagitan ng damdamin at kilos. Kapag sanay ito, nagiging pinagmumulan ito ng tunay na kalayaan. Ang taong lumaki sa tahanang puno ng sigawan ay maaaring madaling magalit. Pero sa isang hininga, isang paghinto at pagpili ng pananahimik, maaari siyang magsimulang lumikha ng bagong daan sa isipan. Hindi nito buburahin ang nakaraan, pero iyon lang ang tanging paraan para hindi ito maulit. Ang totoo, may mga bagay sa buhay na hindi mo pinili, pero araw-araw mong dinadala ang epekto nito. Ang mabuting balita, hindi mo kailangang ipasa ito. Sa bawat pagpili mo ngayon, kalmado imbes na galit, pagtitimpi imbes na padalos-dalos, binabago mo ang sarili mong script. Hindi tayo nakakulong sa kung ano ang minana natin. Hinuhubog tayo ng kung paano natin ito pinipiling harapin. Kung ang trauma ay namamana, ganoon din ang tapang. Pero tanging kung gising tayo at hindi natin pagkakamalang kapalaran ng ating pamana. Kapag napagtanto mong hindi mo kontrolado kung saan ka nagsimula, pero responsable ka pa rin kung saan ka pupunta, may susunod na tanong na natural na susulpot. Totoo ba talagang hawak natin ang kontrol? O isa na naman ba itong marikit na ilusyon ng isipan? Iyan ang susunod nating haharapin sa susunod na bahagi. Ang ilusyon ng kontrol, ang kontrol na akala natin ay hawak natin maagang umaga. Dumilat ka, nag-inat, at iniabot ang kamay para patayin ang alarm. Isang simpleng kilos. At kung may magtanong kung sino ang nagdesisyon, agad mong sasabihin, ako. Pero nagiging masalimuot ang lahat kapag pumasok ka sa isang TMS lab.
kung saan ginagamit ng mga siyentipiko ang magnetic stimulation para piliting kumilos ang motor cortex mo. Napapagalaw nila ang daliri mo kahit wala kang pahintulot. At kapag tinanong kung sino ang nagsimula ng kilos na iyon, karamihan sa mga tao, kahit alam nilang parte ito ng eksperimento, ay naniniwalang sila pa rin ang may gawa. Hindi dahil nagsisinungaling sila, kundi dahil kakaiba ang paraan ng pagproseso ng utak. Binubuo nito ang kwento ng ako ang nagdesisyon pagkatapos na mangyari ang kilos. Hindi ito laging nauuna. Madalas nahuhuli ito. Kinokolekta muna nito ang mga signal mula sa katawan, emosyon at kapaligiran bago sabihing pinili ko iyon. Ang pakiramdam na tayo ay may kontrol ay kadalasang huling bahagi lang ng isang automatikong proseso. Parang isang taong sumakay sa humaharurot na tren at sinabing, ako ang nagpapagalaw nito. Isipin mo ang huling beses na nagalit ka sa isang argumento at sinabi mong, wala akong choice, sobra na kasi talaga sila. Pero maging tapat tayo, galing ba talaga sa kasalukuyang sandali ang reaksyong iyon? O baka naman may napindot silang lumang sugat? Isang kilo, isang tono ng boses, isang tingin, maliliit na bagay na ito ay kayang hilahin ka pabalik sa panahong nakaramdam ka ng pangmamaliit. Automatikong kikilos ang utak mo para ipagtanggol ang sarili at pagkatapos ay mag-iimbento ng kwento na parang makatwiran. Itinuro ng mga Stoic na hindi dapat basta paniwalaan ang bawat damdamin o pag-iisip. Bago mo paniwalaang ikaw nga ang pumili sa isang kilo, huminto ka muna. Tignan mo ng diretso ang damdamin at itanong, pinipili ko ba talaga ito o kusa lang akong tumutugon? Ang isang simpleng tanong na iyan ay maaring sumira sa kadena ng automatikong reaksyon. At kapag nabasag ang kadena, may pagkakataon kang pumili ng susunod na mangyayari. Hindi mo kailangang maging pilosopo para maisabuhay ito. Magsimula ka sa maliit. Sa susunod na abutin mo ang telepono mo habang nagtatrabaho, tanungin ang sarili, kailangan ko ba talagang tignan ito o iniiwasan ko lang ang isang hindi komportabling bagay? Kapag malapit ka ng sumigaw o magalit sa isang tao, huminga ka muna at itanong, saan ba galing ang tensyong ito? Sa kanila o sa akin? Ang maliliit na tanong na ito ang magbabalik ng manibela sa iyo para hindi ka nalang padala sa nakagawiang kilos. Walang taong may ganap na kontrol sa sarili. Tayo ay bunga ng napakaraming karanasan, alaala, at hindi namamalayang tugon na naipon sa paglipas ng panahon. Pero hindi ibig sabihin nito ay wala na tayong kapangyarihan. Kapag natutunan mong huminto, questionin ang kwento ng isipan, hindi ka na basta sumusunod sa script. Nagsisimula kang mamuhay ng may kamalayan. At kung ang hindi malay ay kayang gumalaw ng hindi mo namamalayan, marahil ito rin ang pinagmumulan ng mga magagandang bagay, mga biglaang insight, kakaibang likhang isip. Marahil galing ang lahat ng iyon sa parehong mahiwagang lugar. Sa susunod na aralin, susuong tayo sa mas malalim na espasyo, kung saan ang pagbitaw sa kontrol ay hindi kahinaan, kundi pintuan tungo sa bago. Hindi namamalayang pagkamalikhain. Naranasan mo na bang subukang alalahanin ang isang pangalan na alam mong nasa dulo na ng dila mo, ngunit habang pinipilit mong maalala, lalo lang itong lumalayo? Tapos, sa oras na tumigil ka sa pag-iisip, kusa itong lumitaw, parang hindi naman talaga nawala. Ganyan gumagana ang isipan ng tao. Kapag pinipilit, lalo itong kumakapit. Pero kapag binitawan, saka ito bumubukas. At hindi lang ito totoo pagdating sa memorya. Ganoon din ito sa pagkamalikhain at sa lahat ng banayad na kakayahan ng ating isipan. Kapag inuulit mo ang isang bagay na kabisado mo na, ang prefrontal cortex mo ay sobrang aktibo. Mahigpit na minamanduhan ang bawat salita.
Parang bantay sa loob ng utak na siguradong hindi ka madudulas o magkakamali. Pero kapag ikaw ay nag-i-improvise, kapag nagsasalita ka mula sa puso, kusa itong umaatras. Ang aktibidad sa dorsal prefrontal cortex, ang bahagi ng utak na responsable sa pagsubaybay sa sarili, ay bumababa. Doon pumapasok ang daloy ng pagkamalikhain. Balikan mo ang isang sandali na ang isang biglaang biro mo ay nagpaiyak sa katatawan ng mga tao sa hapag-goinan. O yung pagkakataong nagpinta ka gamit lang ang mga daliri mo nang hindi mo naman ito planado. Ang mga sandaling iyon ay hindi kalkulado. Galing iyon sa mas malalim na bahagi mo, parang tubig mula sa bukal. Pero heto ang kabalintunaan. Ang daloy na iyon ay lumilitaw lang kapag hindi mo na ito pinipilit. Alam ito ng mga Stoic. Hindi nila itinuro na kontrolin ang bawat iniisip at nararamdaman. Sa halip, sinanay nila ang mas malalim na kasanayan. Ang manatiling matatag kahit magulo ang buhay. Parang isang panday na paulit-ulit na pinapraktis ang isang kilos ng libu-libong beses. Para kapag dumating ang tunay na apoy, kusa ng kikilos ang kanyang mga kamay nang hindi iniisip. Ang pagpipigil sa sarili ay nagiging likas. Ganoon din sa pagkamalikhain. Kapag nakaugat na ng malalim ang kasanayan, ang layunin ay hindi na upang mas mag-isip, kundi upang mas hindi na mag-isip. Isipin mo ang simpleng halimbawa ng pag-aaral, tumugtog ng piano. Sa simula, tititig ka sa bawat key, babasahin ang bawat nota, sabay na si stress sa kontrol. Kapag nanatili ka sa estado na iyon ng matagal, hindi ka talaga matututo tumugtog. Magiging parang makina ka lang na sumusunod sa utos. Ang tunay na musikero ay lumalagpas doon. Kapag ang kasanayan ay nasa laman at buto na nila, kaya na nilang ipikit ang mga mata at hayaang ang musika ang gumabay. Iyon ang tinatawag na flow, isang estado ng isipan kung saan lahat ay konektado. Walang pilit at nawawala ang paghusga sa sarili. Madalas nangyayari ang pagkabara sa pagganap kapag sobra tayong nagsusumikap. Ang isang striker sa soccer ay pumapalya, hindi dahil kulang siya sa galing, kundi dahil sobrang niyang iniisip ang inaasahan sa kanya, ang panonood ng tao, ang takot na magkamali. Ang sarili niyang pagbabantay sa sarili ang tumatalo sa kanya. Kaya't hindi sinanay ng mga Stoic ang isipan para supilin ang bawat emosyon, kundi para manatiling hindi natitinag sa gitna ng mga ito, para mapanatili ang buong kakayahan kapag pinakakailangan. Maaari mo itong i-practice sa araw-araw. Mag-ensayo ka ng mabuti bago ang iyong presentasyon, pero kapag nasa entablado ka na, pagkatiwalaan mo ang paghahanda mo. Kapag sumusulat ka, huwag mong piliting lumabas ang ideya. Maglakad-lakad ka. Hayaan mong ang iyong walang malay na isipan ang magtrabaho. Kahit ang mga karaniwang gawain, pagmamaneho, pagluluto, pagtitiklop ng labada, maaring maging daan para makahinga ang isipan at makabuo ng bagong koneksyon. Ang pagkamalikhain ay hindi isang bagay na inuutos. Isa itong bagay na inaalagaan, parang pagtatanim ng binhi. Hindi mo ito mapapabunga sa pamamagitan ng paghila rito. Dilig, aruga sa lupa, at hayaan ang oras at kalikasan ang gumawa ng iba. Naniniwala ang mga Stoic na kapag naging likas na ang kabutihan, hindi mo na kailangang pilitin ang tamang pamumuhay. Natural na lang ito. Ganoon din ang pagkamalikhain. Kapag hindi na ito isang tungkulin kundi isang likas na anyo ng maingat na pagpapakawala, doon ito kusang dumadaloy. At doon mo mapagtatanto. Ang tunay na kontrol ay hindi nanggagaling sa mahigpit na kapit, kundi sa pag-alam kung kailan dapat bumitaw. Kapag naunawaan mo na ito, madadala mo ang kaisipang ito sa lahat ng aspeto ng buhay. Sa trabaho, relasyon, at sa mga mahihirap na desisyon. Iyan ang huling aral. Ang aplikasyon sa totoong buhay,
kung saan ang katuwiran, damdamin at kilos ay nagkakaisa upang hubugin ang isang buhay na tunay at ganap na iyo. Aplikasyon sa totoong buhay. Pagkatapos ng lahat ng ating natutunan tungkol sa utak, may isang malinaw na katotohanan. Ang utak ng tao ay hindi isang sentrong tagapag-utos. Hindi ito parang general na nagbibigay ng utos mula sa itaas. Mas kahawig ito ng isang magulong bansa kung saan daan-daang rehiyon ang may kanya-kanyang opinyon. Minsan magkakasundo, minsan nagtutunggali. At pagkatapos ng maingay na pag-uusap, saka lamang lumilitaw ang isang tagapagsalita na mag-aanunsyo ng pinal na desisyon. Ang tagapagsalitang iyon ang tinatawag nating kamalayan, at ang nakapagtataka, madalas natin itong napagkakamalang siya ang ating tunay na sarili. Sinasabi natin, ako ang pumili nito, o kontrolado ko ang sarili ko. Pero sa totoo lang, ang kamalayan ay parang tagakuha lang ng tala sa pulong. Hindi siya ang namumuno. Maaring sabihin mong pumunta ka sa gym dahil gusto mong maging malusog. Pero baka ang totoo, nagigilty ka dahil nilaktawan mo ang workout kahapon. O baka naman may kaibigan kang nag-post ng litrato na kita ang ABS at bigla kang nakaramdam ng insecurity. Ang mga damdaming iyon ay pinroseso at tinimbang ng mga bahagi ng utak na hindi mo namamalayan. Ang desisyon ay nagawa na bago pa man ito maipasa sa iyong kamalayan, kasama ng isang maayos na paliwanag upang paniwalaan mong sa iyo ito nanggaling. Ang pagkaunawa rito ay hindi nagpapahina sa atin. Sa halip, nagbibigay ito ng bagong uri ng kalayaan. Hindi ang kalayaang kontrolin ang lahat, kundi ang kalayaang hindi na malinlang ng sarili. Kapag napagtanto natin na karamihan sa ating mga desisyon ay galing sa walang malay na bahagi ng isipan, mas mahalagang tanong ang lumilitaw. Ano ang dapat nating subukang kontrolin at ano ang dapat nating bitawan? Sa halip na labanan ang bawat pagnanasa o impulsong sumibol, ang karunungan ay nasa pag-alam kung kailan dapat umatras at hayaang gumalaw ang likas na proseso, gaya sa pagsusulat, paglutas ng problema, o pagbuo ng bagong proyekto. Hindi lahat ay dapat o kailangang pilitin. Kapag mas pinipilit ng isang pintor na makaisip ng ideya, mas lalo siyang nababalaho. Pero kapag nagpahinga siya, naglakad, naghugas ng pinggan, o nakinig sa musika, tahimik na gumagalaw ang utak. Sa kabilang banda, pagdating sa malalaking desisyon, tulad ng kung dapat bang tapusin ang isang relasyon, magpalit ng karera, o magpatawad, doon natin kailangang buo ang ating kamalayan sa harapan ng mesa. Doon tayo uupo, haharapin ang sarili, at magtatanong, damdamin ba ang umaakay sa akin o katuwiran na ang may hawak ng manibela? Itinuro ng mga Stoic na ang tanging tunay na atin ay ang ating pagkatao, hindi ang ating mga damdamin, hindi ang resulta ng ating mga gawa, at hindi rin ang mga biglaang kaisipan na sumasagi sa ating isipan, kundi ang ating tugon sa mga ito. Kapag naunawaan natin ang maraming patong ng ating isipan, titigil tayong sisihin ang sarili sa mga biglaang negatibong kaisipan o matinding bugso ng damdamin. Hindi iyon mga moral na pagkukulang. Mga senyales lang iyon, mga agos sa ilalim. Hindi utos. Ang mahalaga ay kung hahayaang tangayin tayo ng mga iyon o hindi. At kapag naunawaan natin na ang ating genes at kapaligiran ay maaring humubog sa utak ng mga susunod na henerasyon, hindi sa salita, kundi sa paraan ng ating pamumuhay, pagtugon, pagmamahal, o pagpapabaya, ang bawat munting kilos ay nagiging mensahe para sa hinaharap. Ang batang lumaki sa bahay na laging tensyonado ay natututo ng matakot sa gulo, kahit bago pa man siya makapagsalita. Kaya ang pag-aalaga sa ating kalusugan sa pag-iisip ay hindi lamang para sa atin.
para ito sa mga hindi pa natin nakikilala, ang ating mga anak, apo, at maging ang mga estrangherong maaring masalubong natin balang araw. Para sa mga Stoic, ang kalayaan ay hindi tungkol sa pagmasid sa lahat. Ito ay tungkol sa pagkilala sa kung ano talaga ang atin. Hindi mo kailangang kontrolin ang bawat signal sa utak mo, pero maaari mong piliin kung paano kikilos ng may kamalayan. Hindi mo kailangang supilin ang bawat emosyon, pero maaari mong matutuhang manatiling nakatapak sa lupa kapag ang mga iyon ay dumagsa. Hindi mo kailangang maging makina ng lohika, pero maaari kang mamuhay bilang isang taong alam na ang layunin ng buhay ay hindi para sakupin ang utak, kundi para marunong tayong makipagtulungan dito. At araw-araw may panibagong pagkakataon kang pagsanayan ang tanging bagay na tunay na iyo, ang iyong pagkatao. Lumakad tayo sa 8 pinto. Bawat isa ay nagpapakita ng isang bahagi ng isipan na akala natin ay kilala na natin. Mula sa kamalayan at walang malay, sa hangganan ng pagkaalam, hanggang sa ilusyon ng kontrol at mga tahimik na sugat na minana mula sa nakaraan. Bawat bahagi ay tila salamin, ipinapakita kung sino talaga tayo. Walang filter, walang pagpapanggap. Nakita natin na karamihan ng tinatawag nating pagpili ay mga reaksyong nakaprograma na. At ang sarili na pinoprotektahan natin sa napakaraming taon. Baka ito'y isang kwento lang na paulit-ulit nating ikinukuwento. Isang huling bersyon matapos ang lahat. Pero sa katotohanan iyon ay may nakatagong kapangyarihan, ang pagkakataon. Kung handa tayong tumingin ng tapat, kung sapat ang ating tapang para tumigil sa pagtakas, maaari tayong magsimulang mamuhay ng may tunay na kamalayan. Hindi ipinapangako ng Stoicism na mawawala ang sakit o tatahimik ang damdamin. Itinuturo nito kung paano manatiling matatag sa gitna ng lahat ng iyon. Ipinapaalala nito sa atin na sa gitna ng kaguluhan, may isang bagay pa ring hawak natin ng buo. Kung paano tayo tutugon, paano tayo mabubuhay, at kung sino ang pipiliin nating maging. Iyon ang tunay na kapangyarihan. Kung may narinig kang bumangon sa puso mo, parang naalala mo ang isang bagay na palaging nariyan, pero hindi mo lang alam ang pangalan, huwag mo itong palampasin. Itap ang like button bilang isang munting pangakong mas mamumuhay ka ng may kamalayan, may tapang, at may gising na isipan. At kung naniniwala kang mahalaga ang paglalakbay na ito, mag-subscribe ka. Ituloy natin ang paglalakbay sa utak, sa sarili, at sa kung sino ka talaga. Dahil ang pag-unawa sa sarili ay hindi kailanman madali, pero ito ay laging sulit